Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, ano ang tekstong impormasyonal o tekstong expository. Ikalawa, mga halimbawa ng tekstong impormasyonal. Ano nga ba ang tekstong impormasyonal o tekstong expository? Ang tekstong ito ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Kadalasang sinasagot nito ang mga batayang tanong na ano, sino, kailan, saan at paano. Pangunahing layunin nito ang magpaliwanag sa mga mambabasa ng anumang paksa na matatagpuan sa tunay na daigdig. Naglalahad ito ng mga kwento ng mga tunay na tao o nagpapaliwanag ng mga konseptong nakabatay sa mga tunay na pangyayari. Mahalaga ang pagbabasa ng mga tekstong nagbibigay ng impormasyon sapagkat napauunlad nito ang iba pang kasanayang pangwika gaya ng pagbabasa, pagtatala, pagtukoy ng mga mahalagang detalye at pagpapakahulugan ng impormasyon. Ang tekstong ito ay hindi piksyon, nakabatay ang mga impormasyon sa kabatirang inilahad ng may akda at hindi sa sariling opinyon kundi sa katotohanan at mga datos, kaya't hindi masasalamin ang pagpabor o pagkontra sa paksa. Isa sa layunin nito ang mapalawak pa ang kaalaman ukol sa isang paksa, maunawaan ang mga pangyayaring mahirap ipaliwanag, matuto ng maraming bagay ukol sa ating mundo, masaliksik at mailahad ng mga yugto sa buhay. Ano man ang layunin ay mapapansing kaugnay ito lagi ng pagbibigay o paglalahad ng impormasyon. Karaniwang makikita sa mga pahayagan o balita, magazine, aklatan, pangkalahatang sanggunian tulad ng encyclopedia, gayon din sa iba't ibang website at internet. Naglalahad ng mga bagong impormasyon, bagong pangyayari, bagong paniniwala ang tekstong impormatibo. Layunin nitong linawin ang mga agam-agam na bumabalot sa isipan ng mambabasa kaugnay sa isang paksa o isyong tinatalakay. Ang kaalaman ay nakaayos ng sunod-sunod at inilalahad ng buong linaw at may kaisahan. Dumako tayo sa ikalawang bahagi ng ating aralin, ang mga halimbawa ng tekstong impormasyonal. Unang halimbawa, ang pamagat sa Facebook. Isinulat ito ni Lemuel M. Beleza. Pakinggan at unawaing mabuti. Hindi na iiba o bago sa pandinig ng halos karamihan ang salita o aplikasyon na kinahuhumalingan na ngayon ng mga tao, ang Facebook. Mapabata man, teenager o matanda, may trabaho pa yan o wala. Hindi mawawala ang Facebook sa cellphone na lagi nilang dala-dala kung saan man sila magtungo. Ayon sa Wikipediang Tagalog, ang Facebook ay nagsimula noong ika-4 na Pebrero taong 2004 na nadiskubre at ipinakilala sa mundo ni na Mark Elliott Zuckerberg kasama ang kanyang mga kamag-aral na sina Dustin Moskovich, Eduardo Saverin at Chris Hodges habang sila ay nag-aaral pa sa Harvard University. Ang Facebook ay dating para lamang sa mga estudyante ng Harvard hanggang sa
ipinakilala na din ito sa iba pang paaralan sa Boston hanggang sa umabot halos karamihan ng unibersidad sa Canada. At ngayon ay lumaganap na ito sa buong mundo. Hindi lang sa mga paaralan kundi maging sa iba't ibang institusyon, sa mga matataas na tao at sa mga karaniwang tao. Ayon pa rito, ang Facebook o aklat ng mukha ay libre ang pagsali. Isa itong social networking website na pinapatakbo at pag-aari ng Facebook Inc. na isang pampublikong kumpanya. Dito, maaaring madagdagan ang iyong friends at mag-message ka sa kanila at mag-post tungkol sa sarili. Ang pangalan ng website ay tumutukoy sa mga mukhang nasa aklat na papel, paper Facebooks, na isinalarawan ang mga kasapi nito. Ang Facebook ay isang aplikasyon kung saan maaari kang mag-post ng kung anuman ang nais sabihin ng iyong puso at damdamin na mayroong hugot. Ipakita sa buong mundo ang litrato ng mukha na may no filter, challenge accepted o selfie. O di kaya ang picture ng buong barkada na may hashtag friendship forever o hashtag groovy at marami pang iba. Maaari pang i-share sa buong madla ang pangyayari sa buhay mo gaya ng hashtag reunion, hashtag birthday, hashtag anniversary, hashtag heartbroken, hashtag just saying, o hashtag walang forever at kung ano-ano pang hashtag na maisip mo. At sa mga ganyang post mo, maaari mo itong ipaalam sa lahat. Literal Facebook. Karamihan nga naman ng tao ay mayroon ng account dito. Kadalasan, kapag pumupunta ang mga bata sa computer shop, ay kung hindi Facebook ang unang binibisita, ay games naman. At ginagawa na rin itong libangan ng tao, kasama ang kanya-kanya nating hashtag. Iyong napakinggan at naunawaan ang tekstong aking binasa at iyong sinabayan. Ang pamagat noon ay sa Facebook na isinulat ni Lemuel M. Belleza. Narito naman ang ikalawang halimbawa ng tekstong impormasyonal. Ang pamagat ay teknolohiya. Isinulat ito ni Joshua A. Ortinero. Pakinggan at unawain ang teksto sa kabuuan. Habang ang oras ay patuloy sa pag-ikot at ang araw ay patuloy sa pagdaan patungo sa bagong panahon, namumulat na ang mga tao sa mga modernong bagay na nagbibigay ng malaking tulong sa buhay ng tao at sa mga pagbabagong nangyayari sa ating bansang kinagisnan. Halimbawa na lamang nito ang teknolohiya na may malaking ambag sa buhay ng tao, pati na rin sa pag-unlad ng ekonomiya. Di maiaalis, ang teknolohiya ay napaka-importante sa mga tao sa mundo, lalo na sa mga kabataan na siyang kinahuhumalingan at kinaaadikan ngayong panahon. Ngunit, di maikakaila na ang paggamit nito ay may kaakibat na negatibo sa pamumuhay ng isang tao. Hindi lahat tungkol dito ay mabuti ang naidudulot. Kailangan pa rin ito ang masining at maingat na paggamit. Sa paggamit ng teknolohiya ay kailangang alamin muna kung ano ba ang tamang proseso at paano ba gumamit nito. Magkaroon dapat ng mga iyon. Maaari namang mga friends mo lang ang makakita ng post mo. Depende kung anong klase ng pribasiya ang pinili mo. May mga positibo na may kasamang negatibo ang maidudulot sa pamumuhay ng isang tao.
dapat may limitasyon sa paggamit nito. Ika nga nila, ang lahat ng sobra ay nakakasama at nagsisilbing lason na siyang hadlang sa pagkamit ng minimithi. Ayon sa HTTP Teknolohilistang Pinoy, wordpress.com, na mula pa noon at hanggang ngayon, marami ng mga tao na nagtatalo-talo dahilan sa kung ang teknolohiya ba ay may masamang naidudulot sa pamumuhay ng isang tao. Hindi iyan mawawala sapagkat lahat ng bagay, maganda man ito, may kapangitan ding itinatago. Dahil sa teknolohiya, napapadali ang mga gawain lalo na sa mga kabataan ngayon. Kapag sila ay may gawain na naaangkop sa kanilang mga pag-aaral, ito ang pinagkukunan nila ng iba't ibang impormasyon. Napapaunlad din nito ang ating lipunan. Subalit, laging tandaan na ang teknolohiya ay nakakatulong. Ngunit gaano man ito nakatulong, ganon din ito nakakapahamak kung inabuso at napabayaan ang sarili. Disiplina ang kailangan. Ayon naman sa cjefo1.blogspot.com, ang teknolohiya ay may malaking naitulong na sa mga tao at kabataan simula nang maimbento ito. Noon, wala pa naman masyadong masamang naidulot ang teknolohiya. Ngunit, habang tumatagal, umaabuso na ang ibang tao sa paggamit nito. Kaya marahil ngayong panahon, marami na ang gumagamit na walang disiplina sa sarili at walang limitasyon sa paggamit. Kaya naman, napapahamak ang mga tao dahil sa kanilang sariling kagagawan. May malaki nang naitulong ang teknolohiya sa buhay ng tao. Imbis na ito'y abusuhin, mas mabuti na ito'y pagyamanin. Alamin at piliin lamang ang mga positibong bagay na magdudulot ng maganda sa pamumuhay ng isang tao. Narito ang ikatlong halimbawa ng tekstong impormasyonal. Ang pamagat, Rape Case sa Pilipinas, na isinulat ni Josie Valenzuela. Iyong pakinggan ang salaysay ng tekstong ito at unawaing mabuti. Ang panggagahasa ayon sa batas ng Pilipinas ay itinuturing na isang kriminal na pagkakasala sa lipunan ng mga Pilipino. Ito ay isang kasuklam-suklam na krimeng napaparusahan ng pagkakabilanggo habang buhay. Ayon sa American Medical Association 1995, ang sexual na karahasan, lalo na ang panggagahasa, ay pinakamadalang maulat kumpara sa ibang marahas na krimen. Ang nasabing krimen ay maaaring maging sanhi ng pisikal na pinsala, maaaring maging resulta ng sakit na nakukuha sa pagtatalik o pagbubuntis. Higit pa rito, pagkatapos mangyari ang krimen na ito, ay maaaring harapin ng biktima ang karahasan o pagbabanta mula sa mga kamag-anak ng nagkasala at sa ilang kultura nila, mula sa pamilya at mga kamag-anak ng biktima. Ayon sa istatistika ng Philippine National Statistical Coordination Board o PNSCB, ng taong 2002 ay may 7 kababaihan ang napagsasamantalahan sa bawat araw. Ayon din sa pag-aaral ng PNSCB, mayroong 3,913 na panggagahasa ang naisampa sa korte noong Enero hanggang Setyembre ng taong 2003 lamang. Tinutukoy din sa istatistikang ginawa na sa bilang na 478 na isinampa sa korte ay may 40% o 40% nito ay nangyayari sa sarili nilang pamamahay. 29%
o 29% ay nangyayari sa sarili nilang pamamahay. 20% o 20% ay kakilala ng biktima o ng mga magulang nito ang salarin. 15% o 15% ay sariling ama o tumatayong ama at 8% o 8% naman ay kaibigan. Sinasabi naman ng Women's Legal Bureau noong 1995 na ang pinakabatang biktima ay 8 buwang sanggol at pinakamatanda naman ay 67 taong gulang. Maliit na bilang pa rin kung tutuusin ang istatistikang lumalabas sa kadahilan ng marami sa mga biktima ang nagsasawalang kibo na lamang. Ayon sa Asian Women's Resource Exchange o AWORC, isang internet-based service na may datos silang lumalabas sa bilang na 794 na panghahalay ang naganap sa unang 4 na buwan lamang ng taong 1997. Sa unang semester ng taong 1999 pa lamang ay may report silang 2,393 sa mga batang nakakaranas ng aktwal na kahalayan, muntik ng panggagahasa, panghihipo o act of lasciviousness at prostitusyon. Sa taong 2006 ay may mga datos na nakalap sa PNP na 685 bilang panghahalay at ilan pa rito ay nangyayari sa presinto o pangangalaga mismo ng kapulisan. Mga kababaihang nahuhuli sa maliliit na kaso tulad ng pagnanakaw, panloloko, prostitusyon o mga kabaibaihang may mababang antas ng kalagayan sa lipunan. Sa batas ng Pilipinas, ang sinumang nasa posisyon ng pamahalaan, mga nagpapatupad ng batas tulad ng kapulisan at militar, ang mapatunayang nagkasala o nanggahasa sa kababaihan ay mapapatawa ng pinakamabigat na parusa o kamatayan. Kadalasan sa mga kababaihan ay hindi nabibigyan ng hustisya dahilan sa mas pinapanigan ng korte ang mga sospek na may kakayahang kumuha o magbayad ng malaki sa kanilang abogado na mapatunayan naman na sila'y walang kasalanan sa ginawa nilang krimen. Dahilan rin sa mga kababaihan ang kahirapan, kaya hindi nila kayang kumuha ng abogado para mapatunayan na siya ay hinalay o ginahasa. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.